Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. When the news broke out that the Senate will investigate alleged illegal activities of a cult operating under the name of Socorro Bayanihan Services Incorporated, we expect that we will be accused of discriminating and meddling with affairs of religion or affairs of private associations. They might say, respetuhin ninyo ang aming mga paniniwala. Kung sa Bisaya pa, ayaw mo panghilabot, kay wala mo gihilabtan. However, let it be spread into the record that conducting this hearing today is not an issue of respect nor discrimination. Hindi po ito usapan ng panghihilabot o panghingialam sa paniniwala ng isang tao. There is no encroachment upon anyone's right to think and believe for themselves. Our concern here, ladies and gentlemen, is that in the guise of beliefs and religion, peace and order in society, the safety and welfare of our people are now allegedly threatened. Every person has the right to practice his or her beliefs and religion. It is allowed by the state, but this right does not entitle one to inflict harm over another. This right does not entitle one to violate any law of the Republic. Your Honor. Sige, next hearing, pupunta kami doon. Pwede siguro mag-hearing tayo sa munisipyo ng Socorro, tapos akyat tayo doon sa kapihan para Your Honor, para ocular inspection. Opo, Your Honor, yan yung pinapangarap namin na pagkapunta kayo. Ito po kasi yung anak ko. Sandali lang, what do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Hindi na inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Madam Senator, yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senior Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senior Aguila. Yun pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senior Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senior. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosely Ahop po. Asani ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan, tapos pagdating niya sa bahay, iyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung manong tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko po iyak ng iyak, tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senior Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minus nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko, hindi yan niya makayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa.